ano ko lang yung nangyari sa Chicago Bulls, no. Hindi ko alam yung context. Hindi ko alam yung context pero nabalitaan ko lang talaga. Ano lang yung headline lang, no, na si Jason Ivey ba yun? Basta Ivey ng Chicago Bulls, player ng Chicago Bulls, no. Nag-vlog siya o nag-live siya, Facebook live. Tapos may mga sinabi siya doon na lumabas parang anti-LGBT. LGBTQ, mga basta ganun. Yun, medyo syempre napunod yun ng mga players, ng management ng team. At yun nga, na-waive siya. Ibig sabihin na hindi na siya kasali, hindi na siya connected sa Chicago Bulls, no. Siguro parang 4 na laro lang ata siya. Ang alam ko si Ivy, player siya dati ng Detroit Pistons. Hindi ako sure pero napapanood ko siya. Magaling din yun. Hindi ko nga alam na nasa Chicago na pala siya. At mukhang hindi naman na siya talaga kailangan sa Chicago kasi maraming guard dun Lalo na si sino ba yun? Maputi. Basta ganun. So yun, medyo mali si Ivy dun. Kasi ano ba pangalan nun? Ivy, Jason Ivey. Ang mali kasi niya doon nilive pa niya 'di ba? Nilive pa niya. So Jaden Ivey yan, si Jaden Ivey. Nilive niya yung opinion niya. Siyempre, naman talaga, acceptable naman yun, may kanya-kanya tayong opinion. Pero iba na yung may ibig sabihin na talaga kung nilalive mo yan, pinapublic mo yung opinion mo kasi lalo na kung isa kang sikat, kilala, 'di ba? Public figure, sports athlete, mga ganyan, athlete sport, mga ganyan. So pag medyo ganun ka na yung estado mo sa buhay, tapos may mga humahanga na sa'yo, maraming nakakilala sa'yo, tapos magbigay ka ng opinion na alam mong may matatamaan, may masasaktan, at magbabago yung pananaw sa buhay, di ba? Magbabago yung paningin sa'yo, ibang usapan na yan, no? So yun lang yung mali ni Jaden Ivey sa ginawa niya kasi kung ako kay Jaden Ivey hindi ko gagawin yun. Itatago ko lang sa sarili ko yun, kaya sasabihin ko sa kaibigan ko, sa circle of friends ko, kaya sa family ko na against ako sa ganito, sa ganyan. Pero kung hindi ko ipapublic yun kung ganun, anti-LGBTQ, hindi naman ako anti-LGBTQ wala akong okay sa akin lahat, no. Pero yung si Jaden Ivey, yung ginawa niya na against siya sa anti-LGBTQ siya, mali talaga yun, no. So kung ako yung nasa kalagayan ng Jaden Ivey, no, hindi ako magpa-public, hindi ko ipa-public talaga yun kasi ayokong mawala ng trabaho. Unang-una, ayokong mawala ng trabaho kasi yun yung bread and butter, di ba? Tapos ayokong masira sa mga kaibigan ko, lalo na kung malaki yung tulong nila sa akin, di ba? At syempre ayaw kong masira sa family ng asawa ko, ng girlfriend ko, di ba? So ng fans, no? Syempre may mga fans lalo na rin sa sa mga humahanga sa'yo kasi lalo na kung yung isa sa mga fan mo member ng LGBTQ, tapos sinabi mo anti-LGBTQ ka, di medyo hindi mo na siya -1 ka na, -1 fan ka na, di ba? Kaya kung ako sa'yo, kung sino ka man na isang public figure, kilalang atleta, artista, basta marami nakakilala sa wag mo nang gagawin talaga yan na
magsasabi ka ng opinion mo sa public, lalong-lalo na talaga kung alam mong may epekto yan sa'yo, sa ano mo, sa image mo. Kawawa talaga. Kawawa yung unang-una nasira yung future mo eh. Kasi ano yan, sunod-sunod dyan, hindi lang yan 'di ba, si Jaden Ivey, inalis na si Chicago Bulls. Hindi pa yan. Meron pang kasunod yan. Lalayuan ka na ng mga friends mo. Kasi ganito ka pala, ganyan. Hindi ka nakukunin ng mga ibang team. Kasi siyempre, tinanggal ka sa Chicago Bulls. Kapag may nag-accept na team sa'yo, Jaden Ivey, ibig sabihin, kumakampi yung team na yun sa'yo. Naniniwala sila sa'yo, hindi ibig sabihin, anti-LGBT na rin sila. So, kung ako ang ibang team, medyo lalayo kami sa'yo kasi, baka madamay kami dyan sa issue mo, no? So, yun. At, kung nilalayuan ka na ng mga kaibigan mo, no, ibig sabihin nun, may mga friends sila, may mga family members sila na din sa LGBTQ, member din ng LGBTQ. So, isa lang yun sa pwedeng epekto ng mga ginawa mo na grabe, no? Isang pagkakamali lang talaga, no? Biruin mo, simula pagkabata hanggang makuha mo yung pangarap mo as basketball player. Talagang nagsumikap ka dyan eh. Maraming naghahangad na maging Chicago Bulls. Di ba? Team ni Michael Jordan yan eh, Derrick Rose. Tapos, imagine mo nasa history ka na ng Chicago Bulls na isa ka sa naging basketball player nila. Na yun, malaking karangalan na yun sa family mo, sa city mo, di ba? Sa mga friends mo. Tapos biglang isang iglap lang, no? Isang pagkakamali mo lang sa Facebook Live. Ka na? Tanggal ka na, di ba? Parang bumagsak yung pangarap mo. Yung pinangarap mo, sinira mo lang din na ganun-ganun lang, no? Nakakaawa din si Jaden Ivey. Pero ito nga yan eh. May tao lang din kasi si Jaden Ivey, no? Pwedeng nagkamali siya. Nagkamali naman talaga siya. Hindi lang siguro niya na realize agad bago siya nag-live. 'Di ba? Dapat inisip mo muna, tama ba 'tong gagawin ko? 'Di ba? Tapos in-upload pa niya eh. Ganun yun eh. 'Di ba? Once na mag-live ka, yan eh, after mo mag-live, naka-upload na yan. So, ibig sabihin, nasa isip mo na gusto mong i-upload dyan. Hindi lang, gusto mo lang mag-live, gusto mo lang mag-vent ng feelings, pero gusto mo talagang i-upload. Gusto mong mapanood na maraming tao, gusto mong ma-influence sila. Medyo mahirap yan. Dapat binilang mo muna eh kung ilan yung LGBTQ sa USA, 'di ba? Sa mo pa lang sa bansa mo pa lang, yun pa lang eh. Kung ilan yung mga kalaban mo once na nilabas mo yung video na yan, no? So, kawawa talaga si Jaden Ivey sa ginawa niya. Tao lang siya pero nagkakamali pero pwede natin siyang mapatawad, pero yung consequence na ginawa niya as a basketball player, hindi na natin makakontrol yun, no? Pero kung si Jaden Ivey tinuloy-tuloy pa rin niya at talagang pinanindigan niya yung gusto niya, kasi according sa Bible, nasa sa kanya na yun. Diba? Ang mahirap lang dyan hindi na siya mababalik talaga sa Chicago Bulls, no? Siguro nga kung mag-sorry pa rin siya, hindi pa rin siya makukuha sa Chicago Bulls kasi ang dami niyang tinapakang tao dyan kasi sa management ng Chicago Bulls.
malamang may ibang member diyan ng LGBTQ, no. At wala, mali lang talaga si Jaden Ivy sa ginawa niya, no. Yun lang naman ako, marami akong kaibigang LGBTQ at talagang mababait sila, 'di ba? Ano lang talaga, normal na tao. So kung titirahin mo sila dahil sa paniniwala mo, mali yun, 'di ba? Dapat tignan mo yung tao na sariling na kapwa mo lang din, 'di ba? Parehas lang kayong human, 'di ba? So yun, yun lang naman.